Puhunan. Yan lang ang tingin sa akin ng pamilyang sinagip ko mula sa putik. Habang pinapainom ako ng lason ni Gavino sa aming anibersaryo, masaya na nilang hinahati ang mga shares ko sa kumpanya. Wala kang kwenta, Mirasol. Pera mo lang ang kailangan namin, dura ng asawa ko sa aking muka. Ngunit hindi nila alam, bago pa sila makahalahak ang lahat ng yaman nila, ay naglaho na sa isang kumpas ko. Tapos na ang pagiging martyr. Oras na para sa paninigil ng isang reynang tinraidor ninyo. Handa ka na bang makita ang pagguho ng iyong mundo? Alamin kung paano ko sisimulan ang kanilang impyerno sa unang tagay ng basong ito. Hawak ko ang baso ng tubig na may halong pampatulog, habang tahimik kong pinagmamasdan ng asawa kong si Gavino, na maingat na nag-aayos ng kanyang korbata sa harap ng salamin. Walang kamalay-malay ang lalaking pinag-alayan ko ng 12 taon ng aking buhay, na bago niya inabot sa akin ang inuming ito, narinig ko ang lahat ng ibinulong niya sa kanyang ina sa kabilang pinto. Siguruhin mong iinumin niya yan hanggang sa huling patak, Gavino. Dahil kapag nakarating na kayo sa Tagaytay, kailangan na nating tapusin ang ilusyon ng babaeng yan para mapasa atin na ang buong kumpanya. Ang boses na iyon ni Doña Salvacion ay kasing talim ng punyal, walang bahid ng awa o pag-aalinlangan. Bago pa man ako makahinga ng maayos, upang iproseso ang pagtataksil na ito, bumukas ang pinto ng aming silid at pumasok ang aking biyenan. May dalang peking ngiti si Doña Salvacion, ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa ilalim ng makapal na makeup. Animoy isang buitreng naghihintay na bumagsak ang kanyang biktima. Lumapit si Gavino sa akin. Hinawakan ang aking balikat ng mahigpit upang pigilan akong tumayo. Honey, inumin mo na yan. You look so pale and stressed from all the work you did for my company. Malambing, ngunit mariing utos ni Gavino, habang ang kanyang mga daliri ay tila mga kadenang bumabaon sa aking balat. Sumigunda agad si Doña Salvacion. Ang tinig nito ay tila ahas na sumasamba sa sarili nitong lason. Mirasol, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Utang nga loob naman namin sa iyo ang pagligtas mo sa negosyo natin noon. Kaya hayaan mo nga mang alagaan ka ng pamilyang ito. Drink it now. The driver is waiting. At ayokong malate kayo sa sarili ninyong anniversary dinner sa Tagaytay dahil nakakahiya sa mga bisita natin. Napalilibutan ako ng 2 taong itinuring kong pamilya. Ngunit ngayon, ay pilit akong itutulak sa bangin ng kawalan. Sa loob ng mga segundong iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at naging malinaw ang lahat. Ibinigay ko ang aking pera, ang aking kabataan, at ang aking pagmamahal upang buuin ang pamilyang ito. Ngunit sa paningin nila, hindi ako kailanman naging asawa o ina ng isang alkantara. Isa lamang akong puhunang kailangang ubusin. Ang matinding kirot sa aking dibdib ay biglang naglaho, at ang anumang luha na nagbabadyang tumulo ay natuyo bago pa man umabot sa aking mga mata. Walang pait, walang hinagpis isang malamig, at kalkuladong galit na lamang ang natira sa aking pagkatao. Tinitigan ko silang dalawa, hindi bilang mga mahal sa buhay, kundi bilang mga sagabal na kailangan kong walisin. Huminga ako ng malalim. Pinanatili ang isang blangkong ekspresyon sa aking mukha at marahang iniangat ang baso. You are right, Gavino. Malamig kong tugon ang boses ko ay walang anumang panginginig o emosyon. Masyado nga akong napagod sa pag-aayos ng mga kalat mo sa kumpanya. Nakita ko ang bahagyang pag-igting ng panga ng aking asawa habang kumunot naman ang noo ni Doña Salvacion sa talim ng aking mga salita. Ngunit bago pa sila makasagot, itinaas ko ang baso malapit sa aking labi. Pagsamantala kong ibinaba ang aking tingin sa makapal na karpet, malapit sa pasong may malaking halaman at sa isang mabilis, ngunit maingat na galaw habang kunwaring umuubo, itinapon ko ang halos buong laman ng baso sa lupa. Pinunasan ko ang aking labi, gamit ang likod ng aking kamay, ibinaba ang walang laman na kristal sa mesa, at binigyan sila ng isang matipid at mapang-uyam na ngiti. Ayan, masaya na ba kayo?
I feel so much better now. Nagkatinginan ang mag-ina, isang palitan ng paningin na puno ng kasakiman at tagumpay bago sila nagmamadaling lumabas ng silid upang ihanda raw ang sasakyan. Nang marinig ko ang mabigat na pagsara ng pinto, agad na nawala ang pagpapanggap sa aking mukha. Ang katahimikan ng silid ay napunit ng aking mabilis na pagkilos. Wala akong inaksayang panahon sa pagluha. Kinuha ko ang aking telepono mula sa bag, binuksan ang isang nakatagong mensahe at mabilis na nag-type sa aking personal na abogado, si Ares. The trap is moving to Tagaytay. Sila na ang naghukay ng sarili nilang libingan, tayo na lang ang magtatabon. Habang inilalagay ko ang telepono sa aking bulsa, napansin ko ang isang maliit na sobreng na hulog mula sa coat ni Gavino na naiwan sa kama. Isang sobreng, naglalaman ng dokumentong may pekeng pirma ko, isang deed of absolute sale na maglilipat ng buong Villarreal fortune sa pangalan niya. Isang kalapastanganan na nagpapatunay na ang gabing ito sa Tagaytay ay hindi isang simpleng anibersaryo, kundi isang masistemang bitag upang agawin pati ang karapatan ko sa sarili kong anak. Ang biyahe patungong Tagaytay ay kasing lamig ng bangkay ng aming 12 taong pagsasama. Habang binabaybay namin ang madilim at maulap na daan, nananatili akong nakapikit, nagkukunwaring dinalaw na ng antok dahil sa lason na dapat ay nasa loob ng aking katawan. Nararamdaman ko ang bawat sulyap ni Gavino sa akin mula sa driver's seat. Hindi sulyap ng pag-aalala, kundi sulyap ng isang mangingisdang tinitingnan kung patay na ang huli niyang isda. Pagdating namin sa mansyon sa Tagaytay, ang katahimikan ng paligid ay nabubalot ng amoy ng tuyong damo at paparating na ulan. Binuhat ako ni Gavino patungo sa master's bedroom, sa ikalawang palapag inilapag sa kama na parang isang kargamentong wala ng silbi. At narinig ko ang marahang pagpihit niya ng kandado bago siya lumabas. Hindi lumipas ang 10 minuto. Narinig ko ang pamilyar na yabag ng mamahaling sapatos ni Carmela, ang aking hipag. Pumasok siya sa silid na may dalang kamera at isang mapang-uyam na halahak. Poor Mirasol, akala mo ba talaga ay mahal ka ng pamilyang ito? You were just a bank account with a wedding ring. Bulong niya habang inilalagay ang tripod sa sulok ng kama. Napansin ko sa ilalim ng aking bahagyang nakabukas na pilantik ng mata ang paghanga niya sa suot kong sutlang bathrobe at ang mamahaling gintong pulseras na may tatak ng Villarreal. Alam ko ang kahinaan ni Carmela, ang kanyang inggit at pagkahumaling sa mga bagay na hindi niya kayang bilhin. Marahan akong gumalaw na kunwaring nagising sa ilalim ng impluwensya ng gamot at hinawakan ang kanyang kamay. Carmela, ang ganda nito, di ba? Sa'yo na lang. Palit tayo. Mas bagay sa'yo ang kulay na ito para sa video na gagawin ninyo. Bulong ko sa isang boses na tila wala sa sarili. Dahil sa kanyang kasakiman at paniniwalang wala akong kalaban-laban, mabilis niyang hinubad ang kanyang damit at isinuot ang aking robe at pulseras. Habang ako naman ay nagsuot ng kanyang itim na hoodie at mabilis na lumabas patungo sa balkonahe bago pa man dumating ang mga lalaking upahan ni Doña Salvacion. Mula sa dilim ng balkonahe, pinanood ko ang pagpasok ng 5 lalaking may takip ang muka sa silid. Narinig ko ang gulat na tili ni Carmela na agad natakpan ng isang malapad na palad. Sa mga sandaling yon, wala akong naramdamang kahit anong awa. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 12 taon ay naging bato na sa aking puso. Habang nangyayari ang kaguluhan sa loob, inilabas ko ang aking telepono at tinawagan ang lokal na istasyon ng pulisya at ang aking mga security personnel na kanina pa nakatago sa paligid ng mansyon. O Plan Bunot Damo is a go. Pasukin ninyo ang mansyon ngayon din. Maikli at malamig kong utos. Kumuha rin ako ng isang baso ng alak na nasa minibar sa balkonahe. Dahan-dahang ininom ito habang pinagmamasdan ang naglalakihang ilaw ng mga sasakyan ng pulis na papasok na sa tarangkahan ng villa. Eksaktong pagbukas ng pinto ng kwarto, pumasok si Doña Salvacion na may hawak na flashlight
Kasunod ang ilang tauhan na kanyang dinala upang magsilbing saksi sa aking di umano'y pagtataksil. Huli ka, Mirasol. Ngayong gabi, malalaman ng buong mundo kung anong klaseng dumi ang itinago mo sa ilalim ng pangalan namin. Sigaw ng matanda na may halong galak sa kanyang boses. Ngunit nang itutok niya ang ilaw sa kama, ang kanyang halahak ay naging isang matinding hiyaw ng pait. Hindi ako ang nasa ilalim ng mga lalaki, kundi ang kanyang sariling anak na si Carmela, na ngayon ay basag ang mukha sa iyak at takot. Ang gintong pulseras na pagkakakilanlan ko ay kumikinang sa braso ng kanyang anak, isang ebidensyang hindi maikakaila. Dahan-dahan akong pumasok mula sa balkonahe. Ang bawat hakbang ko ay nagbibigay ng nakatutulig na tunog sa sahig na gawa sa kahoy. Tumayo ako sa tapat ni Doña Salvacion, diretso ang tingin, at walang kahit anong bakas ng takot. Ang dumi na tinutukoy mo, Mama, ay hindi galing sa akin. Galing yan sa sarili ninyong dugo. Saad ko sa isang boses na kasing lamig ng hanging Tagaytay. Sa likuran ko, pumasok ang mga pulis at ang aking abogado na si Attorney Aris Punsalan. Inabutan ako ni Aris ng isang tablet na naglalaman ng live feed mula sa mga hidden camera na ako mismo ang nagpalagay bago pa man kami dumating. Lumapit ang Chief of Police kay Doña Salvacion at kay Gavino. Nakararating lang din na namumutla at tila hihimatayin sa nakita. Mrs. Alcantara, Mr. Gavino Alcantara, you are under arrest for conspiracy to commit physical injuries, illegal detention, and extortion. Deklara ng opisyal. Lumingon si Gavino sa akin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, pilit na humahawak sa aking kamay na agad ko namang iwinaksi. Mirasol, honey, please. Let's talk about this. This is all a misunderstanding. Mahal kita. Ginawa lang namin ito dahil sa presyo ng utang ng kumpanya. Pilit niyang gaslighting habang pilit na humahagulgol. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagkadiri at pait. Huwag mong gamitin ang salitang mahal, Gavino, dahil sa gabing ito, hindi lang ang kumpanya ang nawala sa inyo. Nawala rin sa inyo ang huling peraso ng aking pagkatao na maaari ninyong pakinabangan. Habang pinaposas ang aking asawa at ang aking biyenan, kinuha ko ang isang flash drive na kanina ko pa nakuha mula sa secret compartment ng vault ni Gavino sa kanilang kwarto. Isang araw pa lamang ang nakalilipas matapos ang madugong gabi sa Tagaytay. Ngunit tila walang nangyari. Kung tignan ang mukha ni Gavino habang nakaupo siya sa loob ng aking opisina. Nakalabas sila ng pansamantala dahil sa piyansang binayaran ng kumpanya. Ang kumpanyang ako ang nagpalago, ngunit sila ang nagpapasasa. Pumasok si Doña Salvacion diretso ang likod at nakataas ang no na tila ba siya pa ang biktima sa sitwasyong ito. Mirasol, kailangan nating ayusin ang gulo sa Tagaytay. It was a misunderstanding. A security drill gone wrong. At ang anak kong si Carmela, na-trauma siya dahil sa ginawa mo. You trapped her. Ang boses ng aking biyenan ay pumapalahaw sa apat na sulok ng silid, puno ng kapal ng muka at walang bakas ng pagsisisi. Nanatili akong nakaupo sa aking swivel chair. Dahan-dahang iniikot ang isang mamahaling pluma sa aking mga daliri. Hindi ko sila tinignan ng diretsyo. Sa halip, tinuon ko ang aking atensyon sa mga dokumentong nasa harap ko. Ang bawat salita ni Doña Salvacion ay parang ingay ng isang sirang radyo na hindi ko nabalak pakinggan. Nang tumigil siya sa pagsasalita, iniangat ko ang aking paningin, isang tingin na kasing talim ng yelo na nagpatahimik sa kanya. Tapos na ba ang script ninyo? Malamig kong penong. Dahil kung tapos na kayo magsinungaling sa sarili ninyo, oras na para harapin ninyo ang katotohanan. Pinindot ko ang intercom sa aking mesa at pinapasok si Attorney Aris Punsalan. Pumasok si Aris na may dalang makapal na folder. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa mukha ni Gavino. As of 8 o'clock this morning, panimula ni Aris sa isang formal na tono, all main corporate accounts of Alcantara Transport under your names, Gavino,
and Doña Salvacion have been frozen. Ms. Mirasol has filed a petition for an injunction based on the embezzlement evidence found in the flash drive. Nakita ko ang biglang pagbagsak ng balikat ni Gavino. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan, ay biglang naging abo ang kulay. Mirasol, you can't do this. That's my family's legacy. Hiyaw ni Gavino habang pilit na humahawak sa dulo ng aking mesa. Tumayo ako ng dahan-dahan, inayos ang aking suit at lumapit sa kanya. Legacy. Ang tawag ko sa ginawa ninyo ay nakaw. Ginamit ninyo ang perang pinaghirapan ko para bayaran ang mga sugal ni Carmela at ang mga lihim na utang ni Mama. Saad ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Humakbang palapit si Doña Salvacion, akmang sasampalin ako, ngunit mabilis kong nahawakan ang kanyang pulso. Walang pang-ininig, walang takot. Huwag ninyong susubukan, Mama. Hindi na ako ang Mirasol na 12 taon ninyong binubuli. I am the woman who owns your debts now. Binituan ko ang kanyang kamay nang may pagkadiri. Kinuha ni Doña Salvacion ang isang checkbook mula sa kanyang bag at padabog itong inilapag sa mesa. Magkano? Magkano bang kailangan mo para tumahimik at i-withdraw ang kaso? 100 milyon? 1 bilyon? Sabihin mo lang. Huwag mo lang kaming hiyain sa harap ng mga shareholders. Ang kanyang tinig ay puno ng desperation na nakatago sa ilalim ng peking awtoridad. Tiningnan ko ang tseke. Marahan itong kinuha, at sa harap ng kanilang mga nanlilisik na mata, pinunit ko ito sa maliliit na piraso. Ang mga puting papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig na parang mga patak ng nyebe sa gitna ng tag-init. Barya lang ito. Para sa dignidad na sinira ninyo, Mama. Hindi pera ang kailangan ko sa inyo. Ang gusto ko ay makita kayong mawala ng lahat ng bagay na akala ninyo ay sa inyo. Nang lumabas sila ng opisina na may halong galit at takot na iwan kaming dalawa ni Ares. They're cornered, Mirasol. But a cornered beast is the most dangerous, paalala ni Ares. Tumanggo ako habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamastan ang naglalakihang gusali ng Makati. Alam ko ang susunod nilang hakbang. Alam ko na hindi sila titigil hanggat hindi ako napapabagsak. Ngunit may isang bagay silang hindi alam. May hawak pa akong isang alas na magwawasak sa huling depensa ni Gavino. Habang nag-aayos ako ng gamit para umuwi, tumunog ang aking personal na telepono. Isang hindi kilalang numero ang nag-iwan ng mensahe. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang isang larawan ni Gavino na may kasamang babae sa isang mall at ang babaeng yon ay hindi estrangjero sa akin. Siya ang taong pinagkatiwalaan ko sa loob ng kumpanya. Kasunod dito ay ang boses ni Gavino sa isang voice memo. Huwag kang mag-alala, Sofia. Kapag nakuha na natin ang pirma ng bruhang, yon sa atin ang lahat. Kunting tiis na lang para sa baby natin. Pumasok si Sofia sa aking opisina na may dalang tasa ng kape at ang kanyang karaniwang matamis na ngiti ang ngiting 12 taon kong pinagkatiwalaan. Napansin ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang kilos, ang madalas niyang paghawak sa kanyang tiyan at ang mas makinang na aura ng kanyang muka. Noong una, akala ko ay masaya lang siya para sa akin. Ngunit ngayon, bawat galaw niya ay tila isang insulto sa aking katalinuhan. Amoy na amoy ko rin sa kanya. Ang pabangong madalas iregalo sa akin ni Gavino, isang matapang na amoy ng rosas na ngayon nagpapaikot ng aking sikmura sa pagkadiri. Inilapag ko ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nakaharap sa kanya, ipinapakita ang larawan nilang dalawa ni Gavino sa mall. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng kanyang paghinga at ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inilalapag ang kape. Ang bango ng pabango mo, Sofia. Pamilyar sa akin, amoy ng pagtataksil. Panimula ko sa isang boses na mahinahon. Ngunit kasing talim ng labaha. Hindi siya nakasagot agad. Sa halip, dahan-dahan siyang yumuko at nagsimulang humikbi ang paboritong armas ng mga mahihina. Ma'am, I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. We just...
We just fell in love. Alam mo naman kung gaano kahirap si Gavino kapag hindi mo siya napagbibigyan sa gusto niya. Bulong ni Sofia, habang ang mga luha niya ay pumapatak sa aking mamahaling mesa. Ang kanyang pag-arte bilang biktima ay tila isang sirang plaka na nakakarinde pakinggan. Tumayo ako, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang baba upang pilitin siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit may bahid din ng isang uri ng tagumpay na tila sinasabing may hawak siyang alaslaban sa akin. Love, wag mong gamitin ang salitang iyan para pagandahin ang pagnanakaw mo, Sofia. You didn't fall in love. You fell for the money you thought he had. Saad ko habang dahan-bahang hinihigpitan ang hawak sa kanyang baba. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Itinulak niya ang aking kamay at tumayo ng tuwid ang kanyang mukha ay napalitan ng isang mapangahas na ngiti. Kahit anong sabihin mo, Mami Rasol, huli na ang lahat. Buntis ako. Bit-bit ko ang tagapagmana ni Gavino at alam mo kung gaano kagusto ni Doña Salvacion ng isang lalaking apo? Sa tingin mo ba, itataboy nila ako na yung dala ko ang kaisa-isang pag-asa ng pamilya nila? Ang kanyang mga salita ay tila isang hamon. Isang deklarasyon ng digmaan sa loob ng sarili kong opisina. Ngunit sa halip na magalit o sumigaw, isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Kinuha ko ang isang asul na folder mula sa loob ng aking drawer at inihagis ito sa harap niya. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa mesa ay pumutok sa katahimikan ng kwarto, tila isang hatol na hindi na mababawi. Basahin mo yan, Sofia. Iyan ang medical record ni Gavino mula noong nakaraang taon. He is medically infertile. Baog ang asawa ko. Nakita ko ang dahan-dahang pagpawi ng kulay sa mukha ni Sofia habang binabasa ang bawat linya ng dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng husto at ang kanyang mga mata ay tila lalabas sa gulat. Hindi totoo ito. Nagsisinungaling ka. Pinagawa mo lang ang papel na ito para takutin ako. Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumapalahaw na sa desperation. Nanatili akong tahimik. Pinapanood ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na nagluluray sa harap ko. Tell me, Sofia, kung buntis ka nga, kaninong anak yan? Dahil siguradong hindi yan kay Gavino. At kapag nalaman ito ni Doña Salvacion, sa tingin mo ba ay ituturing ka pa rin niyang prinsesa? O baka mas malala pa sa basura ang ituring niya sa'yo? Bumagsak si Sofia sa kanyang pagkakaluhod, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad, habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tinde ng kanyang paghagulgol. Ngunit hindi ko siya binigyan ng kahit anong puwang para sa awa. Lumapit ako sa kanya at bumulong sa kanyang tainga. Ang aking tinig ay parang isang malamig na hangin mula sa hukay. Mayroon kang dalawang pagpipilian, Sofia. Maari mong sabihin kay Gavino ang totoo at hayaan siyang itapon ka sa kalsada, o maari kang sumunod sa bawat utos ko. Pakakainin mo siya ng mga maling impormasyon. Iisipin niya na panalo pa rin siya habang dahan-dahan nating hinihila ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Alin ang pipiliin mo? Hindi siya sumagot agad. Ngunit ang kanyang dahan-dahang pagtango habang nakayuko ay sapat na para sa akin. Habang pinapanood ko siyang lumabas ng aking opisina, basag at luhaan, inilabas ko ang aking telepono at tinawagan si Aris. The pawn is in position. Oras na para simulan ang huling yugto ng paglilinis sa kumpanya. Ngunit bago ko pa maibaba ang tawag, narinig ko ang isang malakas na pagputok sa labas ng aking opisina. Kasunod ang hiyaw ng aking secretary sa labas. Pumasok ang isa sa aking mga security guard, hingal na hingal at namumutla. Ma'am, si Gavino po. Dinala niya ang bata. Kinuha niya ang anak ninyo sa school at tumatawag siya ngayon. Gusto niyang pirmahan ninyo ang lahat ng shares o hindi ninyo na makikita ang anak ninyo kailanman. Ang boses ni Gavino sa kabilang linya ay puno ng desperation. Isang uri ng panghinginig na nanggagaling sa isang taong alam na wala na siyang matatakbuhan. Mirasol,
Huwag mong subukan ang pasensya ko. Pirmahan mo ang lahat ng dokumento para sa pagsasalin ng shares at ang waiver para sa lahat ng ari-arian o hinding-hindi mo na makikita ang anak natin. Dalhin mo ang mga papeles sa lumang warehouse ng Alcantara sa Pier 15 ngayon din. Mag-isa ka lang dahil kapag nakakita ako ng kahit isang pulis, hindi ko alam kung ano ang magagawa ko kay Michaela. Ang bawat salita niya ay tila isang malat na hiyaw ng isang talunan. Ngunit ang banta niya sa aming anak ay nagpadaloy ng isang nakakapapasong galit sa aking mga ugat. Dayon pa man sa halip na sumigaw o magmakaawa, nanatiling tuyo ang aking mga mata at matatag ang aking pagkakahawak sa telepono. Ang takot ay isang luho na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Huwag mong sasaktan ang anak ko, Gavino, tugon ko sa isang boses na kasing lamig ng bakal. Dahil kapag may nangyari sa kanya, kahit isang gasgas lang sa kanyang balat, sisiguraduhin kong pati ang huling hininga mo ay magiging utang sa akin. Darating ako, ibinaba ko ang tawag, at agad na hinarap si Aris na kanina pa nakikinig sa usapan. Wala kailangang sabihin. Sapat na ang tingin namin sa isa't isa upang malaman ang susunod na hakbang. Sa loob ng 12 taon, natutunan ko ang bawat galaw ng pamilya Alcantara. At alam ko na, ang bawat plano nila ay laging may butas dahil sa kanilang sariling kasakiman. Pagdating ko sa madilim at maalikabok na warehouse, bumungad sa akin ang amoy ng kalawang at dagat. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakaupo si Doña Salvacion sa isang lumang silya, parang isang reynang nawalan ng kaharian, ngunit pilit pa ring nagmamalaki. Sa tabi niya, nakatayo si Gavino, na hawak ang balikat ni Michaela. Ang aming anak ay nakagapos ang mga kamay, at may busal ang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot, na tila humihingi ng saklolo sa akin. Ang makita ang sarili kong dugo na ginagamit bilang kasangkapan ng kanyang sariling ama ay usang uri ng pait na mas matindi pa sa anumang pagtataksil na naranasan ko. Nandito na ang mga papeles, Gavino. Pakawalan mo na si Michaela. Saad ko habang itinaas ang isang makapal na folder. Lumapit si Gavino, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tinde ng kanyang adrenaline at kaba. Ngunit bago niya makuha ang folder, humarang si Doña Salvacion. Siguruhin mong pirmado ang lahat, Mirasol, at huwag kang mag-isip na lokohin kami dahil kapag nakuha na namin ang kumpanya, hinding-hindi ka na makakaapak sa kahit anong pag-aari ng mga Alcantara. Magpasalamat ka at hinayaan ka naming maging bahagi ng pamilyang ito sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng kapal ng mukha. Tila ba sila pa ang nagbigay ng pabor sa akin? Pagkatapos ng lahat ng pagnanakaw na ginawa nila. Tumingin ako ng diretso kay Gavino. Pinaliwala ang bawat salitang lumabas sa bibig ng kanyang ina. Gavino, bago ko ibigay ito sa'yo, may isang bagay ka munang kailangang malaman. Dahil ayaw kong mamatay ka na may maling akala. Inilabas ko ang aking telepono at iniplay ang isang video recording. Sa screen, lumitaw si Sofia na humahagulgol at inaamin ang lahat. Ang plano nilang dalawa ni Doña Salvacion ang tungkol sa bata sa kanyang sinapupunan at ang katotohanang alam niyang hindi si Gavino ang ama. Baog ka, Gavino. Alam niya ng mama mo. Pero hindi niya sinabi sa iyo dahil kailangan kanyang kontrolin. At ang babaeng akala mo ay kakampi mo, kinagamit ka lang niya para sa pera na akala niya ay makukuha mo sa akin. Nakita ko ang pagguho ng huling kuta ng dignidad sa mukha ni Gavino. Ang folder na hawak niya ay nalaglag sa sahig habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Lumingon siya sa kanyang ina na ngayon ay hindi makatingin ng diretsyo. Totoo ba, Ma? Alam nyo? Alam ninyong hindi ako magkakaanak, pero hinayaan ninyo akong magmuhang tanga. Ang kanyang hiyaw ay puno ng pait at sakit ng isang taong nalaman na ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan na binuo ng sarili niyang pamilya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, mabilis akong kumilos at hinila si Michaela patungo sa aking direksyon.
habang ang aking mga security personnel na kanina pa nakatago sa mga anino ay sabay-sabay na lumabas at pinalibutan silang dalawa. Ngunit bago pa man kami tuluyang makalabas sa warehouse, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid, tumama sa isang bakal na container malapit sa amin. Sa dilim, lumitaw si Sofia na may hawak na baril, ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Walang aalis dito kung hindi ako magiging mayaman. Sisiguraduhin kong wala ring matitira sa inyo. Sigaw niya habang ang baril ay nakatutok sa amin ni Michaela. Ang katahimikan ng warehouse ay biglang napalitan ng isang nakabibinging tensyon habang ang bawat isa sa amin ay tila nakapako sa kinatatayuan, naghihintay kung sino ang unang gagawa ng hakbang na maaring magtapos sa lahat. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng pang-anib sa loob ng tahimik at madilim na warehouse. Nakatutok ang baril ni Sofia sa amin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng kinalituhan at galit. Sa kaning likuran, si Doña Salvacion ay nakaluhod na sa sahig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na baka madamay siya sa huling pagwawala ng kanyang dating kasabwat. Si Gavino naman ay nakatitig lamang sa kawalan. Tila tuluyang nabasag ang kanyang isipan matapos malaman ang katotohanang siya ay baog at pinagtaksilan ng lahat ng taong kanyang pinagkatiwalaan. Ibaba mo ang baril, Sofia. Saad ko sa isang boses na nananatiling matatag at walang bahid ng takot. You are not a murderer. Isa ka lang babaeng naghangad ng buhay na hindi para sa'yo. Kapag pinutok mo yan, sisiguraduhin kong wala ng bukas na naghihintay sa'yo, kundi ang 4 na sulok ng rehas habang buhay. Isipin mo ang sarili mo, dahil walang ibang magliligtas sa'yo rito. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa kanya. Pilit na inilalayo ang aking katawan mula kay Michaela upang ako ang maging harang kung sakali mang mawalan siya ng kontrol sa kanyang daliri. Huwag kang lalapit, ang yabang mo pa rin, Mirasol. Akala mo ba ay ikaw ang laging panalo? Akala mo ba ay perpekto ka? Hiyas ni Sofia, ang kanyang tinig ay pumapalahaw sa buong warehouse. Lumilikha ng nakatutulig na ingay sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang pag-aalinlangan ay naging pagkakataon para sa aking mga tauhan. Isang mabilis na pagkilos mula sa anino ang naganap, isang malakas na paghampas sa braso ni Sofia, ang nagpabitaw sa kanyang hawak na sandata. Ang baril ay tumama sa semento, lumika ng isang matigas na tunog, bago ito tuluyang lumayo sa kanya. Bago pa man siya makakilos muli, mabilis na pumasok ang mga operatiba ng pulisya na kanina pa nakapaligid sa gusali. Ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay tila mga nanunuot na mata na naglantad sa lahat ng dumi sa loob ng warehouse na iyon. Agad na pinalibutan at pinigilan si Sofia, habang si Gavino at Doña Salvacion ay muling pinusuasan sa harap ko. Walang emosyon kong pinanood ang pagbagsak ng mga balikat ni Doña Salvacion. Ang kanyang dating maranyang anyo ay wala nang iniwan kundi ang hitsura ng isang matandang talunan. Lumapit sa akin si Attorney Aris Punsalan. Dala ang isang folder na naglalaman ng mga huling ebidensya ng pagnanahaw ng pamilya Alcantara sa kumpanya. Tumingin ako kay Gavino, na ngayon ay nakatingin sa akin ng may pagsusumamo. Mirasol, please. For Michaela's sake, huwag mo kaming ipakulong. Magbabago ako, pangako. Let's start over. Malayo sa mama, malayo sa lahat. Pilit niyang pagsusumamo, habang ang mga luha niya ay humahalo sa dumi sa kanyang muka. Tumingin ako sa kaniya ng may matinding pagkadiri. Ang lalaking ito na handang itaya ang kaligtasan ng sariling anak para sa pera ay wala ng puwang sa aking mundo. Para kay Michaela. Ulit ko sa kanyang sinabi, ang aking tinig ay puno ng sarkasmo. Para kay Michaela, kaya kita ipapakulong, Gavino. Dahil ayaw kong lumaki ang anak ko na may amang tulad mo, isang magnanakaw, isang sinungaling at isang duwag. Mula sa araw na ito, hindi mo na siya makikita. At sa inyo naman, Mama. Lumingon ako kay Doña Salvacion na ngayon ay nanginghinig na sa galit.
Ang mansyon na tinitirhan ninyo ay nakapangalan na sa kumpanya. At dahil sa laki ng utang ninyo, wala na kayong babalikang tahanan bukas. You will leave this warehouse with nothing but the shame of your own name. Habang isinasakay sila sa mga patrol car, niyakap ko ng mahigpit si Michaela. Naramdaman ko ang kanyang maliliit na kamay na yumayakap sa aking leeg, isang uri ng init na nagpatatag sa aking pasya. Everything is going to be okay, baby. Wala nang mananakit sa atin. Bulong ko sa kanya. Ngunit sa likod ng aking isipan, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang pag-aresto sa warehouse ay isang maliit na bahagi lamang ng aking plano. Ang tunay na paghuhukom ay mangyayari sa gabi ng ika-50 anniversary gala ng Alcantara Transport, kung saan ang lahat ng mga shareholders at ang buong alta sosyedad ng Maynila ay magiging saksi sa ganap na pagbagsak ng dinastiya ng mga Alcantara. Nakatitig ako sa harap ng malaking salamin. Pinagmamasdan ang babaeng hindi ko na halos makilala. Ang suot kong gown ay kulay dugong pula, isang matapang na kulay na tila sumisigaw ng kapangyarihan at paghihigante. Sa loob ng 12 taon, lagi akong nakasuot ng mga mapupusyaw na kulay, mga disenyong hindi agaw eksena. Dahil iyon ang gusto ni Doña Salvacion. Gusto niya akong magmukhang anino lamang sa likuran ng kanyang anak. Pero ngayong gabi, sa ika-50 anibersaryo ng Alcantara Transport, ako ang magiging liwanag na lalamon sa kanilang kadiliman. Habang isinusuot ko ang aking mga diamanteng hikaw, tila bumalik ang aking gunita sa unang taon ng aking pagsasama kay Gavino. Naalala ko ang gabi kung kailan ibinigay ko ang huling sentimo ng aking mana para lang hindi mahila ng bangko ang kanilang mga sasakyan. Noong panahong yon, lumuhod si Doña Salvacion sa harap ko, umiiyak, at nangangakong ituturing akong tunay na anak. Ngunit nang makuha na nila ang kailangan nila, ang luha niya ay naging kutsang kasing pait ng abdo. Ang bawat sakripisyo ko ay itinuring nilang obligasyon, at ang bawat pagtitiis ko ay tinawag nilang kahinaan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang marahang pagkatok ni Ares sa pinto ng aking suite. Pumasok si Ares, maayoy ang kanyang tuxedo at may hawak na tablet. Ang kanyang muka ay seryoso, isang senyales na ang lahat ay handa na para sa huling pagtatanghal. The technical team has successfully bypassed the gala's main server, Mirasol. The moment Gavino stands on that stage to play the corporate history video, the files we retrieve from the warehouse will play instead. There's no turning back. Saad niya sa isang matatag na boses. Tumanggo ako habang kinukuha ang aking clutch bag. Hindi ko kailangan ng pagtalikod, Aris. Kailangan ko ng katarungan. Tumunog ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Isang tawag mula kay Gavino. Kahit nasa ilalim ng investigasyon at pansamantalang nakalabas dahil sa piyansa, nagagawa pa rin niyang umasta na tila kontrolado niya ang sitwasyon. Mirasol, honey, nasaan ka na? Isang oras na lang at magsisimula na ang programa. Please wear something modest. Ayaw ni Mama ng masyadong pansin. And remember, we need to act like a happy family tonight for the investors. Huwag mong sisirain ang gabing ito kung gusto mo pang mapag-usapan natin ang custody ni Michaela. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng gaslighting, isang huling subok, na gamitin ang aking anak upang pasunurin ako sa kanyang gusto. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Huwag kang mag-alala, Gavino. Darating ako. At sisiguraduhin kong ang gabing ito ay hinding-hindi ninyo malilimutan habang buhay. Tugon ko, bago ko pinatay ang tawag nang hindi naghihintay ng kanyang sagot. Humarap ako muli sa salamin at kinuha ang pulang lipstick. Pinahiran ko ang aking labi ng may katumpakan. Tila ba ito ang huling baluti na kailangan ko bago sumabak sa giyera? Wala nang bakas ng Mirasol na martyr. Wala nang bakas ng babaeng tahimik na tumatanggap ng insulto habang naghahanda ng hapunan. Habang naglalakad ako palabas ng suite, bawat hakbang ng aking stilettos sa marmol na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nararamdaman ko ang bigat ng 12 taon ng pananahimik
na ngayoy nagiging isang malakas na enerhiya sa loob ng aking dibdib. Pagbaba ko sa lobby ng hotel, naghihintay na ang itim na sasakyan na magdadala sa akin sa venue. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang apoy sa aking puso ay sapat na upang painitin ang buong paligid. Pagdating sa tapat ng engrandeng ballroom, bumungad sa akin ang mga flash ng camera at ang bulungan ng mga bisita. Nakita ko si Gavino at Doña Salvacion sa malayo, suot ang kanilang mga plastic na niti, habang nakikipagkamay sa mga makapangyarihang tao sa Maynila. Akala nila ay ligtas na sila. Akala nila ay magagawa nilang baligtarin ang kwento at palabasin akong isang baliw na asawa. Ngunit nang makita nila ako na pababa ng sasakyan, suot ang aking pulang gown at ang aura ng isang reyna, nakita ko ang panandaliang paghinto ng kanilang paghinga. Ang takot sa kanilang mga mata ay ang pinakamasarap na tanawin na nakita ko sa loob ng mahabang panahon. Lumapit ako sa kanila. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatuon sa akin. Ang katahimikan ay unti-unting bumabalot sa paligid habang naglalakad ako sa gitna ng mga bisita. Tumayo ako sa harap ni Gavino, na ngayon ay pilit na inaabot ang aking kamay upang magpanggap sa harap ng mga kamera. "You're late, Mirasol. At bakit ganyan ang suot mo?" Bulong niya sa isang tonong nagbabanta. Tumingin ako sa kanya diretso, sa kanyang mga mata, at bumulong pabalik na tila isang huling hatol. "Red is the color of the end, Gavino. Prepare yourself, dahil magsisimula na ang palabas." Umakyat si Gavino sa entablado, ang kanyang dibdib ay nakabusangot sa yabang habang inaayos ang mikropono. Ang bawat ilaw sa Grand Ballroom ay nakatuon sa kanya, at sa paningin ng mga investors, siya ang imahe ng isang matagumpay na tagapagmana. "Magandang gabi sa inyong lahat." Panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng kinang. "Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 50 taon ng Alcantara Transport. Ipinagdiriwang din natin ang katapatan at ang sakripisyo. At ang tagumpay na ito ay hindi magiging posible kung wala ang aking butihing asawa, si Mirasol." Itinuro niya ako habang nakangiti, at ang mga bisita ay sabay-sabay na nagpalakpakan. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata, nakita ko ang babala. "Sumunod ka sa script kung gusto mong mabuhay." Nanatili akong nakatayo sa gilid. Ang aking pulang gown ay tila isang apoy na naghihintay ng tamang hangin upang lumiyab. Hindi ako ngumiti. Hindi rin ako kumibo. Pinanood ko si Doña Salvacion na nakaupo sa front row, may hawak na baso ng champagne at may hitsura ng isang reynang nakamit na ang lahat. "And now," pagpapatuloy ni Gavino, "bilang pagkilala sa aming kasaysayan, panoorin natin ang isang maikling video ng aming paglalakbay." Namatay ang mga ilaw sa paligid. Ang malaking LED screen sa likod ni Gavino ay nagsimulang gumalaw. Ngunit sa halip na mga lumang litrato ng mga truck at bodega ang lumabas, ay isang madilim at malabong kuha mula sa isang security camera. Ang buong ballroom ay biglang nabalot ng isang nakabibinging katahimikan nang marinig ang boses ni Doña Salvacion sa mga speaker. "Siguruhin mong iinumin niya yan hanggang sa huling patak, Gavino. Kailangan na nating tapusin ang ilusyon ng babaeng yan." Kasunod dito ay ang video sa Tagaytay, ang pagpasok ng mga lalaking upahan, ang pag-amin ni Carmela, at ang malinaw na usapan tungkol sa pagnanakaw sa aking mana. Nakita ko ang unti-unting pagbagsak ng panga ni Gavino. Ang kanyang muka na kanina ay mapula, ay biglang naging puti na parang papel. "I-off ninyo yan. Technical team, patayin ninyo ang screen." Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumapalahaw sa buong silid. Ngunit walang nakinig sa kanya. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ng aking sapatos ay tila isang hatol na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Kinuha ko ang isa pang mikropono at hinarap ang lahat ng mga shareholders at media na naroroon. "Ang napanood ninyo ay hindi kasaysayan ng kumpanya. Saad ko ang aking boses ay kasing lamig ng hangin galing sa North Pole.
Yan ang kasaysayan ng inyong kasakiman. Iyan ang pruweba kung paano ninyo itinuring na puhunan ang babaeng nagligtas sa inyo sa pagkakautang. Lumingon ako kay Gavino, na ngayon ay nanginginig na sa gitna ng entablado. You wanted a show, Gavino. I just gave you the performance of a lifetime. Tumayo si Doña Salvacion. Ang kanyang baso ay nahulog sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Lumika ng isang matalim na tunog na tila hudyat ng kanyang pagbagsak. Nagsisinungaling siya, fake. Ang video na yan, Mirasol. Paano mo nagagawang sirain ang pamilyang tumanggap sa iyo? Hiyaw ng matanda, habang pilit na humahawak sa kanyang dibdib, sinusubukang mag-acting na tila inaatake sa puso upang makuha ang simpatya ng mga tao. Ngunit bago pa siya makalapit sa entablado, lumabas si Attorney Aris Punsalan kasama ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Mrs. Salvacion Alcantara, Mr. Gavino Alcantara. Deklara ni Aris sa harap ng lahat. Hindi lang ang video na yan ang ebidensya namin. Hawak na rin namin ang kumpletong audit ng kumpanya na nagpapatunay ng inyong money laundering at embezzlement ng bilyon-bilyong piso mula sa pondo ng mga investors. You are not only losing this company tonight, you are losing your freedom. Ang mga bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagulat at galit mula sa mga shareholders. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagdama sa mga mukha ng aking asawa at biyenan. Nilapipin ko si Gavino at bumulong sa kanyang tainga, sapat na para marinig niya ang huling hatol ng kanyang pagkatalo. Tinuring ko kayong pamilya, pero ginawa ninyo akong puhunan. Ngayon, pagbabayaran ninyo ang bawat sentimo, bawat luha, at bawat taon na ninakaw ninyo sa akin. Inalis ko ang aking wedding ring at dahan-dahang inilagay sa kanyang bukas na palad. Keep it. Yan na lang ang matitirang ginto sa buhay mo. Habang pilit na inilalabas ng mga otoridad sina Gavino at Doña Salvacion sa gitna ng nagkakagulong media, nanatili akong nakatayo sa entablado diretso ang likod at mataas ang noo. Ang kumpanyan ito na itinayo sa aking dugo at pawis ay muli nang nasa ilalim ng aking kontrol. Ngunit sa gitna ng tagumpay, nakita ko sa dulo ng ballroom ang aking anak na si Micaela, kasama ang aking mga tauhan. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang maliliit na hakbang ay ang tanging tunog na mahalaga sa aking pandinig. Mama, hindi mo na kailangang matakot. Ako naman ang kakampi mo. Bulong niya habang yakap-yakap ang aking binti. Doon sa harap ng lahat ng tao, sa gitna ng aking pinakamalaking tagumpay, doon ko naramdaman ang tunay na kalayaan. Sumisilip ang unang liwanag ng araw sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang marahang bulong ng paglaya. Wala na ang pulang gown, wala na ang matatalim na salitang kailangang bitawan sa harap ng mga kamera. Nakasuot ako ngayon ng simpleng puting damit, habang dinarama ang malamig na buhangin sa aking mga paa. Isang buwan na ang nakalilipas matapos ang gabing iyon sa gala, ang gabing tuluyang gumuho ang kaharian ng mga Alcantara at muling nabuo ang aking pagkatao. Ayon sa huling ulat ni Attorney Aris, si Gavino, ay nahaharap sa mahabang taon ng pagkabilanggo ng walang piyansa dahil sa bigat ng mga kasong isinampa namin. Si Doña Salvacion naman, matapos makuha ng bangko ang lahat ng kanyang alahas at ang mansyong kanyang ipinagmamalaki, ay nananatili ngayon sa isang maliit at lumang pasilidad para sa mga may sakit mag-isa at walang kahit isang taong gustong bumisita sa kanya. Ang mga taong itinuring kong pamilya ay naging mga estrangero sa ilalim ng batas ng katarungan. Wala akong naramdamang kagalahan sa kanilang pagbagsak, kundi isang malalim na katahimikan, ang katahimikan ng isang taong wala nang kailangang patunayan sa iba. Inilunsad ko na ang Mirasol Foundation, isang silungan para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Ang kumpanyang Alcantara Transport ay pormal ko ng pinalitan ng pangalang Villarreal Logistics. Hindi dahil sa pagmamayabang, kundi habil gusto kong itanim sa isipan ng lahat na ang tagumpay ay hindi nakabase sa pangalang iyong pinasukan,
kundi sa dangal na iyong ipinaglaban. Natutunan ko na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangan mong bumalik sa mga taong sumira sa iyo. Ang tunay na kapatawaran ay ang pagbitaw sa bigat ng galit upang muli kang makalakad ng mag-isa. Mamatignan mong ginawa ko? Masayang tawag ni Michaela habang ipinapakita ang isang maliit na kastilyong buhangin na kanyang binuo. Lumuhod ako sa kanyang tabi at hinaplos ang kanyang buhok. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang hinaharap na malaya sa takot at malayo sa anino ng kasakiman. Napakaganda, anak. Matibay ba yan? Tanong ko ng may ngiti. Tumango siya ng buong tiwala. Opo, kasi hindi lang ito buhangin. May mga bato rin sa loob, para hindi basta-basta matibay ng alon. Napanghiti ako sa kanyang sinabi. Ang aking anak sa murang edad ay natutunan na ang aral na inabot ko ng 12 taon bago ko naunawaan. Tinuring ko silang pamilya at ginawa nila akong puhunan. Ngunit sa huli, ang pinakamalaking puhunan na maaari nating ibigay ay hindi pera o ari-arian, kundi ang pagpapahalaga sa ating sariling halaga. Ang pagmamahal ay hindi dapat humihingi ng sakripisyong uubos sa iyong pagkatao. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Habang pinagmamasdan ko ang malawak na dagat, alam ko na marami pang pagsubok ang darating. Ngunit hindi na ako natatakot. Hindi na ako ang Mirasol na biktima. Ako ay isang babaeng natutong bumangon mula sa sariling abo, isang ina na handang maging kuta para sa kanyang anak at isang kaluluwang nahanap na ang kanyang tunay na tahanan sa loob ng sarili niyang kapayapaan. Tumingala ako sa langit, huminga ng malalim at dinalama ang init ng araw sa aking mukha. Sa wakas, ang 12 taon ng gabi ay natapos na. Isang bagong umaga na ang nagsisimula.